Galing sa bayan si Rodrigo kasama ang kanyang pamilya dahil pumunta sila sa kanyang kapatid para mamiesta. Paggabi na at nasa daan pa rin sila. Walang masasakyan sa kanilang lugar dahil pabundok ito at talagang nilalakad lang ng mga tao ang papunta sa kanilang sityo. Halos buhati na nila ang kanilang mga paa. Mapabilis lang ang kanilang paglalakad. Hindi nag-iimikan ang mag-asawa at nakatuon lang ang atensyon sa paglalakad nila. Pinaupo na ni Rodrigo ang kanyang 3 taong gulang na anak sa balikat para hindi mahirap sa paglalakad. Binibilisan nila ang paglakad dahil kailangan makalagpas sila sa may kalaparang ilog na tinatawid nila papunta sa kanila. Kinatatakutan ang ilog na yon dahil sa malaking puno ng baliti sa gilid. Sobrang tayog ng punong yon at maraming sanga. Makapal ang dahon ng bawat sanga, dahilan para halos lamunin ng dilim ang ilog kahit hindi naman gabi. Kapag dumilim na'y hindi na maaninag ang sarili na para bang kinakain sa kawalan ang taong dumadaan doon. Naging usap-usapan ng mga taga sa kanila, lalo na ang mga matatanda, na kapag gumabinay, nagiging mahiwaga ang lugar na yon. Mayroon daw tumatawid sa ilog ng mga hindi nabibilang sa mundo ng mga tao. Bagamat hindi pa ito nararanasan ni Rodrigo, pinaniniwalaan niya ito dahil sa mga kwento ng lolo niya noong nabubuhay pa. Isa itong buhay na patunay noon dahil naranasan nito ang kahiwagaan ng lugar nang minsan ginabi siya ng pag-uwi sa kanila. Mahal, bakit ka nagbabagal? Malapit na tayong makarating sa ilog. Huwag kang huminto. Kailangang malampasan natin ang ilog bago gumabi. Napapagod na ako, Rodrigo. Magpahinga naman tayo kahit ilang minuto lang. Gusto ko lang uminom ng tubig. Wala naman sigurong masama kung titigil tayo sandali para makainom naman. Sige, pero hindi tayo hihinto. Pasensya ka na. Dapat kasi kanina pa tayo umuwi. Si kuya kasi, ayaw pa tayong payagan. Alam naman niyang delikado sa ilog na ito. Ay nako. Alam mo sa inyong magkakapatid, bugod tanging ikaw lang ang naniniwala na may sumaligno ang ilog na yun. Ang tagal na nating dumadaan dito pero wala naman tayong nararanasan. Hindi naman tayo inaabot ng gabi Ngayon pa lang ang unang beses kung sakasakali. Pero hindi pwedeng mangyari yon. Kaya sige na mahal, bilisan mo na ang uminom at nang makapaglakad na tayo uli. Heto na nga, hindi pa ako nakakabawi ng hingal ko. Ano ba yan? Pagkainom ni Esmeralda ay muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Ilang minuto pa ang lumipas at abot-tanaw na nila ang kinatatakutang ilog. Hindi pa man sila nakakalapit ay pinanlalakihan na ng ulo si Rodrigo. Idagdag pa ang sobrang tahimik na paligid at ang malamig na klima na nagpapatindig ng mga balahibo niya sa katawan. Halos ayaw tingnan ni Rodrigo ang ilog habang papalapit sila. Nakatuon lang ang kanyang paningin sa mismong daan na kanilang nilalakaran. Hinawakan niya ang kamay ng asawa kahit marami siyang bitbit. Ayaw niyang maiwan ito sa paglalakad dahil mabagal pa naman. Maya-maya ay ikinagulat nila ang biglang paghagalpak ng tawa ng 3 taong gulang na anak. Bakit tumatawa si Bimbim? Kinikiliti mo ba, Rod? Ikaw ha? Baka mamaya mahulog yung anak mo. Hindi Huwag mo na lang pansinin. Alam mo naman ang mga bata. Basta nakakakita ng nakakaaliw sa paningin nila, tatawa yan. Basta maglakad ka na lang. Nakakakita ng nakakaaliw sa mata? Dito sa lugar na to? Kita mong puro puno lang dito eh. Hayaan mo na nga. Huwag ka nang maingay sabi.
Hinigit niya ang kamay ng asawa para tumahimik ito. Sa katahimik uli silang naglakad. Tumatawid na sila sa ilog nang bigla na namang humagalpak sa tawa ang kanilang anak. Sa pagkakataong yon ay hindi na ito huminto na para bang may kung anong nakikipaglaro sa bata. Nagpapadyak pa ito ng paa at nasundan pa iyon ng mga pagturo ng daliri sa malaking puno ng balite. Lalong hinigit ni Rodrigo ang asawa para magmadali ito sa paglalakad sa tubig na ikinainis naman ito. Ano ba? Ang dulas na nga ng mga bato, hinahatak mo pa ako. Gusto mo ba ako madulas? Mauna ka na nga. Sira ka ba? Kapag iniwan kita dito. Ano? Ay nako, tumigil ka nga sa kalukuhan mo. Bitawan mo muna ang kamay ko nang makapaglakad ako ng maayos. Wala nang magawa si Rodrigo nang sapilitang kumalas ang asawa sa kanyang pagkakahawak. Sinabayan na lang niya ang paglakad nito dahil ayaw niyang iwanan habang tumatawid sa ilog. Maya-maya ay nakarinig siya ng pagsitsit. Alam niyang nanggaling yun sa may puno ng balite. Hindi na lang niya pinansin para hindi mahatak ng kung anong nilalang. Pero nagulat na lang siya nang pumalakpak naman ang kanilang anak habang nakatingin sa puno. Tawa pa rin ito ng tawa na para bang may nakikitang kung ano. Pero bati po, makikiraan lang po kami. Sino ang kinakausap mo? May nakita ka ba? Wala naman ah. Huwag mo nang pansinin. Bilisan mo na lang ang paglakad. Gusto ko nang makaalis sa lugar na to. Malapit na silang makatawid sa ilog nang may matanaw naman si Esmeralda ng puting hayop sa gilid ng ilog sa bandang unahan. Tingnan mo Rod, ang cute naman nun. Anong klaseng hayop yon? Nasaan? Ayun oo, di mo nakikita. Kahit madilim dito sa lugar na to, para siyang nagliliwanag. Itinutok pa ni Esmeralda ang liwanag ng dala nilang flashlight sa nakikita niyang kakaibang hayop. Nang makita iyon ni Rodrigo, dali-dali niyang hinigit ang asawa. Tigilan mo na. Huwag mo na siyang ilawan. Huwag mo na siyang pansinin. Bakit? Ano ka ba? Ligaw na hayop lang yan. Pero mukha namang maamo. Pwede kaya nating alagaan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Parang aso pero mas cute sa aso. Huwag na nating pag-usapan yan. Bilisan na natin. Kailangan makalagpas na tayo sa lugar na to. Nainis naman si Esmeralda dahil halos kalad ka rin na niya ito para lang bilisan ang paglalakad. Nang tuluyan na silang makatawid, napabuntong hininga si Rodrigo. Inakala niyang tapos na ang kahiwagaang naranasan nila. Pero habang naglalakad silang palayo sa ilog, napansin niyang parang lumalabo ang daan. Hindi niya alam kung usok ba o hamog ang bumabalot sa paligid. Maya-maya ay naramdaman pa niya ang pag-ihip ng hangin. Nadagdagan ng puting usok na lalong nagpalabo sa kanyang paningin, dahilan para mahirapan siyang makita ang daan. Napatingin siya sa bandang kaliwa dahil may kung anong itinuturo ang kanyang anak at kinakausap pa ito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang malaking kapre na humihit-hit ng tabako nito. Ibinubuga ng nilalang na yon ang usok na mula sa inihit-hit na tabako at iyon ang naging dahilan para magkaroon ng usok sa paligid. Napasigaw naman ng matinis ang kanyang asawa dahil nakita rin ito ang kapre. Bilisan mo na Rod, umalis na tayo dito. Ayaw ko na dito, may kapre. Huwag kang maingay. Hindi naman niya mabagsik. Mukha namang mabait. Tabi-tabi po. Magkikiraan lang po kami. Hindi po kami mga aabala. Mukhang siya ang kinakausap ng anak natin. Baka mapano ang bata. Tumakbo na tayo. Dahil sa utos ni Esmeralda,
Tumakbo sila ng mabilis para makalayo na sa kapre at sa ilog na yon. May kalayuan na sila nang huminto para makapagpahinga saglit. Habol nila ang kanilang paghihinga. Napalingon pa si Esmeralda sa kanilang pinanggalingan. Hindi naman siguro tayo nasundan, hindi ba? Kinilabutan ako sobra. Tara na, umalis na tayo dito. Ayoko nang magtagal pa dito. Naniwala ka na sa akin ngayon? Oo na, umalis na tayo. Sabi ko sa'yo, puno ng kababalaghan ang ilog na yon, pati ang malaking puno ng balite. Oo na, huwag ka nang manakot. Pagka-uwi nila ay doon pa lang sila nakaramdam ng kapanatagan ng loob. Nagpahinga lang sila at pagkatapos ay natulog na. Kinaumagahan, nagising si Rodrigo dahil umiiyak ang kanilang anak. Nang dumilat siya ay nakita niyang panay ang biling nito sa higaan. Tinapik-tapik niya ang bata para makatulog pero nagulat siya nang maramdamang mainit ang temperatura nito. Napabalikwas siya ng bangon. Pagkatapos ay ginising niya ang asawa. Bakit? Ang aga-aga mo namang manggising. Mahal, si Bimbim kasi parang may lagnat. Ano? Sigurado ka ba? Bumalikwas ng bangon si Esmeralda at saka sinalat ang noo at liig ng bata. Pati ang palad nito ay hinawakan din niya. Bigla siyang nag-alala nang makumpirma na nilalagnat nga ang kanilang anak. Hindi kaya dahil ito sa nangyari kagabi? Dahil nilaro siya ng kapre. Dalhin natin si Bimbim sa albularyo. Baka kung mapaano siya. Oo, tama ka. Maggaya ka. Dalhin natin siya kaagad. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Dali-dali silang pumunta sa albularyo sa kanilang lugar. May kalayuan ito at lakad lang din ang paraan para marating ang bahay ng matandang lalaki. Pagdating nila doon, lalong nag-alburuto ang bata. Nagwawala pa ito na para bang ayaw nitong pumunta sa lugar na yon. Nagsasalita na nang hindi nila maintindihan ng bata. At may tinuro pa ito sa kung saan-saan. Lalong natakot ang mag-asawa kaya kaagad nilang nilapitan ang albularyo. Pagtingin naman sa kanila ng matanda ay umiling kaagad ito. Mukhang nagpakita sa inyo ang bantay sa ilog. Tama ko ano? Paano niyo po nalaman? May baka sa liig ang anak ninyo. Tanda na nakipaglaro sa kanya ang isang nilalang na hindi nakikita. Tama po kayo, Tatay Ingo. Kagabi habang tumatawid kami sa ilog, iba na po ang ikinikilos ng anak namin. Nakakatuwaan lang naman siya. Kaya lang, pagka-uwi ninyo, biglang nalungkot ang nilalang na yon. Kaya sinundan niya kayo. Pero napapagod ang bata sa pakikipaglaro sa kanya. Mukhang pumasok ang nilalang na yon sa panaginip ng inyong anak at nakipaglaro doon. Susuubin ko na siya at tatawasin. Habang ginagawa ko yon, kumuha ka ng magagandang klase ng prutas. At iyon ang iaalay natin sa nilalang para hindi na niya laruin ang anak ninyo. Sige po, Tatay Ingo. Pupunta ako kina Paring Warren. Saktong tigbungahan ng mga suwa nila. Manghihingi ako. Lumakad ka na. Pagkaalis ni Rodrigo, sinimula ng gamutin ng matanda si Bimbim. Panayang iyak ng bata habang sinusuob niya. Umuubo pa ito at tila hirap sa paghinga kapag nalalanghap ang usok mula sa insenso. Pagkatapos suubin ang bata, tinawas naman ito para lumabas ang itsura ng nilalang na natuwa sa kanya. Sa puting platong pinahira ng langis, na tinatakpan ng usok ng kandila ay lumabas ang imahe ng kapre na nakatayo sa malaking puno. Tama po. Yan nga po ang nakita namin kagabi habang tumatawid kami sa ilog.
Kitang-kita ko po ang kapring yan. Maraming bantay ang punong yon. Nagpapalit-palit sila. Maswerte kayo dahil mabuting kapre ang inyong nakita. Hindi ito nananakit. Mahilig lang talagang makipaglaro sa mga bata. Sa susunod na gagabihin kayo sa pagtawid sa ilog, huwag kayong mag-iingay. Magtabi-tabi po kayo. Saka, magdala na rin kayo ng mga pangontra sa kagaya niya. Bibigyan ko kayo mamaya. Papahiran ko muna ng langis ang bata. Pagkapahid ng langis sa bata ay tumahan na ito sa pag-iyak. Kumalma na ito na para bang walang nangyari. Bumaba din kaagad ang lagnat nito. Maya-maya na may bumalik na si Rodrigo na dala ang ilang pirasong suha. Dinala iyon sa likod bahay ng matandang albularyo. Sa isang malaking punong naroon ay inilagay nila ang mga bunga ng suha saka nag-alay ng dasal. Namagitan siya sa kapre. Kinausap niya ito na wag nang gambalain ang bata. Dahil baka ikamatay nito ang pagod sa pakikipaglaro kahit sa panaginip lang iyon ang nangyayari. Hindi ko nagagambalain ang bata. Natuwa lang naman ako sa kanya. At salamat sa prutas na inyong inalay. Wika ng kapre. Madaling kausap ang kapre. Pumayag na siya. Natuwa siya dahil masarap daw ang prutas na ibinigay ninyo sa kanya. Tayo sa loob ng bahay. Bibigyan ko kayo ng mga pangontra para kapag dadaan kayo sa ilog ay hindi na kayo mapaglaruan. Salamat po, Tata Ingo. Pagkatapos nilang makuha ang mga panguntrang bigay ng matanda ay umuwi na rin sila. Mula noon, naniwala na si Esmeralda sa kanyang asawa. Pati ang lahat ng kwento nito noon ay pinaniniwalaan na rin niya. Halos magdadalawang taon pa lang kasi si Esmeralda sa lugar ng asawa kaya hindi pa siya pamilyar sa mga lugar na pinamamahaya ng mga kababalaghan. Pero mula nang maranasan niya ito, lahat ng sinasabi ng kanyang asawa ay sinusunod na niya para hindi sila mapahamak. Wakas. Pangalawang kwento ng mga kababalaghan. Manager sa Brinan sa kanilang kumpanya. Pero dahil napag-initan siya ng ibang mga katrabaho, siniraan siya sa may-ari ng kumpanya para mapatalsik sa pwesto. Pero ang nangyari, inilipat lang siya ng ibang branch. Habang nagliligpit ng mga gamit si Brinan sa kanyang opisina, nilapitan siya ng kaibigang si Tony. Pre, kamusta? Ayos ka lang ba? Oo naman, mukhang pabor pa sa akin ang pagpapalipat sa ibang branch. Kasi makakalayo ako sa mga toxic nating katrabaho. Ang daming mga inggit dito. Mga inggit na tinubuan ng tao. Sinabi mo pa. Sayang lang di ako pinayagan na isama sa'yo sa paglipat mo. Ano ka ba? Okay naman ang trabaho mo dito. Saka hindi ka naman pag-iinitan ng mga yun kasi wala naman silang mapapala sa'yo. Maliban na lang kung ikaw ang mapipili na pumalit sa akin dito. Tiyak, ikaw naman ang pag-iinitan nila. Gusto talaga nilang masungkit ang posisyon kaya payo ko sa'yo, huwag mo nang pangarapin. Matutulad ka lang din sa akin. Ayaw kong danasin mo ang nangyari sa akin. Sige, sana nga sila ang mapili para sa pestong iiwan mo. Para tumahimik na silang lahat. Basta pag may pagkakataon susunod ako doon. Nga pala, di ba nagtanong ka sa akin kung may kakilala ako sa probinsya na lilipatan mo? Kasi naghahanap ka ng mauupahan doon. Oh, anong balita? Mayroon ba? Oo pre, nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko. At may nakapagsabi sa akin na yung alam ng isa kong friend na bahay
na pinauupahan malapit sa branch. Available na daw ulit. Kasi yung dating umuupa, kakaalis lang. Dito naman daw lumipat sa Manila. Sakto pre, sinabi ko na sa friend ko na kunin ang number ng may-ari para makontak mo. Ipareserve mo na kagad. Reserve? Paano eh? Baka next week pa kami makapunta doon. Ano ko ba? Digital era na ngayon. Pwede mo nang isend sa digital wallet ang pera. Mamaya isesend ko sa yung number. Nga pala, nabanggit mo na kayo? Uuwi kayo ng probinsya? Sinong kasama mo? Si Nicole pre. Sinabi ko kasi sa kanya na inilipat ako ng branch. Sakto nakakaindo niya lang doon sa factory na pinagtatrabuhan niya. Ayun, gustong sumama sa akin. Ayaw ko naman sa LDR kaya isasama ko na lang siya. Magli-live-in na kayo? Bakit parang nalungkot ka? Ayaw mo ba? Pinayagan na kami both side. Legal naman kami sa family namin eh. Saka hello, nasa hustong edad na kami. Ang sabi ng parents namin, gumawa na raw kami ng apo nila. Kung ayaw pa raw naming magpakasal, gumawa na lang muna kami ng apo. Ibang klase rin ang mindset ng parents nyo ah. Talagang sinuportahan ang mga desisyon nyo. O sige pre, mamaya send ko na lang sa iyo ang number ng may-ari ng bahay para tawagan mo na lang. Sige pre, salamat talaga sa tulong mo. Dahil sa tulong ng kaibigang si Tony, madaling nakuha ni Brinan ang paupahang bahay. Kaya nakapaglipat kaagad siya ng gamit kasama ang nobyang si Nicole. Pagdating nila sa nasabing bahay, nilanghap agad ni Brinan ang hangin. Ang sarap naman dito, sariwang hangin, sa katahimik. Nakabukod ang bahay na ito sa ibang mga bahay kaya may privacy. Gusto ko ang ganitong style. Old style ang bahay babe, di ba? Nakakatuwa. Kahoy pa ang ilang parte, tapos ang bintana gawa sa kapis. Anong masasabi mo babe? Ewan ko. Anong iwan mo? Hindi mo ba gusto? Iba ang pakiramdam ko sa bahay na ito, Brinan. Parang may bad vibes. Pagkatungtong ko pa lang sa pintuan, pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin. Hay nako, basa pa mo ng horror books. Nood pa ng horror movies. Kakaganyan mo kaya natitrigger ang negative energy. Palagi ka na tuloy nilalapitan ng mga negative auras. Ito na ang panahon para iwasan mo ang mga yan. Magbasa ka na lang ng mga romance novel para magkaroon ka naman ng kilig sa katawan. Para ka namang walang jowa. Ang hirap mong pakiligin. Halika na, mag-ayos na tayo ng mga gamit. Ako na lang pala mag-aayos ng mga gamit. Gusto mong libutin ang bahay? Medyo malaki ito para sa atin eh. May taas pa. Ayokong maglibot. Dito lang ako sa sala. Ano ba yun? Sige, hintayin mo na lang ako dito. Iaakyat ko lang sa itas ang ibang gamit. Habang nag-aakyat ng mga gamit si Brinan sa magiging kwarto nila, nakakarinig naman siya ng mga yabag na umaakyat sa hagdan. Oh, babe, akala ko ba'y ayaw mong umakyat dito? Sinilip ni Brinan ang nubya sa hagdanan pero isang maitim na nilalang ang kanyang nakita. Kasing laki ito ng unggoy. May matutulis na tainga at mga ngipin. Mapupula ang mga mata. May maliliit na mga daliri at matutulis na matitigas ang mga kuko. Napatras siya nang makitang umisi ng malapad ang nilalang na yon. Dahilan para lalong maglabasan ang matutulis nitong ngipin. Anong nilalang ka? Bakit ka nandito? Nagpalingalingas si Brinan sa kabuuan ng bahay para maghanap ng may aampas sa nilalang na yon. Nakita niya ang pang-agyo na walis na nakasandal sa dingding. Dali-dali niya itong hinablot at pinaghahampas ang maitim na nilalang.
Tumatawa lang ng matinis ang nilalang na yon habang patalon-talon na para bang inaasar siya dahil hindi niya maabutan. Masyadong maliksi ang nilalang. Mabilis din itong nakakalipat ng lugar. Parang butiki itong nakakapit sa dingding at kisame. Anong klaseng nilalang ka? Umalis ka dito. Kung saan ka man ang galing. Bumalik ka na doon. Dahil kung hindi, papatayin kita. Huwag mo akong susubukan. Nanlisik ang mga mata ng itim na nilalang dahil sa sinabi niya. Parang nagalit ito sa narinig. Nakaamba ng tumalon ang nilalang na yon nang matigilan dahil sumilip sa ibaba ng hagdanan si Nicole. Sabay silang napatingin sa babae. Anong nangyayari, Brinan? Sinong kausap mo? Bakit hawak mo ang walis na yan? Mamaya ka na mag-agaw pag natapos mo nang ipasok ang mga gamit natin. Umalis ka diyan. Lumayo ka. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Napatingin uli si Brinan sa kakaibang nilalang na yon. Malapad ang ngiti nitong nakatuunang paningin kay Nicole. Narinig ni Brinan ang malakas na sigaw ng nobya nang makita ang itim na nilalang. Tiyanak! Bakit may tiyanak dito? Patayin mo yan, dali! Patayin mo! Ano? Tiyanak? Paano mong nasabi? Oo, huwag ka nang magtanong. Nabasa ko yan sa internet. Ganyan na ganyan ang itsura ng mga kuntilanak. Bakit siya nandito sa bahay na to? Sa malamang dito siya nakatira. Wala akong maintindihan. Huwag mo na kasing intindihin. Sabi ko na eh. Kaya iba talaga ang pakiramdam ko sa bahay na ito. Maya-maya ay nakita ni Brina na mabilis ang pagtalo ng kuntilanak. Pinuntirya nito ang nobya. Patakbong bumaba ng hagdan si Brinan para habulin ang alimaw. Pero pagkababa niya sa hagdan, nakita na lang niyang nakapatong na sa dibdib ng nobya ang kuntilanak. Nagsisigaw si Nicole habang nagtatatalon para matanggal ang tiyanak sa kanyang dibdib. Pero lalo naman itong kumapit hanggang sa nagalit ang halimaw. Pinagkakalmot nito si Nicole. Dali-daling hinablot ni Brinan ang itim na nilalang sa kasinakal ito. Walang hiya ka? Sinaktan mo pa ang girlfriend ko? Di mo lang alam kung gaano kamahal ang beauty product niya. Tapos sinugatan mo ang muka at liig niya. Papatayin talaga kitang tiyana ka. Ibabalibag na sana ni Brinan ang halimaw. Pero natigilan siya nang makitang mapaltos ang muka nito. Korting cross ang paltos nito sa muka. Napatingin si Brinan sa kanyang nobya sa nagtanong. May kwintas ka? Anong kwintas yan? Ha? Ito ba? Bigay sa akin ng mama mo. Palagi ko raw isuot ito para may proteksyon ako. Ipinakita ni Nicole ang kwintas niyang may cross na pendant. Hubarin mo, dali! Ha? Bakit? Basta, dalian mo! Kaagad namang sumunod si Nicole sa utos ni Brinan. Hinubad niya ang kwintas sa ibinigay sa nobyo. Pagkakuha ni Brinan sa kwintas, dali-dali niya itong itinikit sa dibdib ng kuntilanak. Umatungal ng umatungal ang halimaw. Nagwawala pa ito at nangangalmot kaya ibinaba ni Brinan sa sahig. Pinanood nila ang nangyayari sa halimaw. Umuusok ito at nag-iiba-iba ng anyo. Hanggang sa naging sanggol ito at panay ang iyak na para bang naghahanap ng kalinga. Yung baby, kawawa naman. Huwag kang padadaya. Hindi yan sanggol. Halimaw yan. Oo nga, nanguuto lang daw ang mga ganyan. Tapos kapag nilapitan mo, saka ka naman sasakmalin. Anong gagawin natin dyan ngayon?
Sandali. Bantayan mo lang yan at may kukunin ako. Mabilis na umalis ang nobya at pagbalik niya ay may dala na siyang garapon na may lamang asin. Saka isang butilyang pang-spray na may lamang likido. Sinabuyan niya ng asin ang tiyanak. Umatungal uli ito at nagkakawag ang paa at kamay. Pero hindi makaalis sa pwesto ang halimaw dahil tila nabibigatan sa kwintas na krus na nakapatong sa ibabaw ng dibdib. Nagpalit na naman ng anyo ang sanggol. Naging halimaw na kuntilanak na naman ito. Winisika naman ni Nicole ang halimaw ng likido na nasa butilya, dahilan para muling umusok ang kuntilanak. Inulit-ulit niya itong gawin, kasabay ng mga dasal at utos sa halimaw na lisanin na ang bahay na yon. Nagsasalitan ang atungal at iyak ng sanggol habang isinagawa ni Nicole ang mga nabasa niya sa internet na panlaban sa mga aswang. Napahinto lang siya sa ginawa nang kakaibang iyak ng sanggol ang kanilang naririnig. Tila nagmamakaawa na ito. Nakakaawa ka. Pero alam kong panlilinlang lang yan. Akin na. Ako na ang tatapos sa kanya. Kinuha ni Brinan ang butilyang pang-spray saka ipinagpatuloy ang pagwiwisik sa halimaw. Muling umatungal ang sanggol na halimaw at halos mapatid na ang litid sa liig nito. Maya-maya ay unti-unting umiimpis ang katawan ng halimaw. Tila nauubos ang laman nito sa katawan. Naglalabasan din ang mga uod sa bibig, tenga, ilong at mata nito. Kada labas ng mga uod ay lalong umiimpis ang katawan ng halimaw hanggang sa maging kalansay na lang ito. Namatay din ang mga uod habang nagsisigapang napalayo. Bumalik ang katahimikan sa bahay nang maging kalansay na lang ang nasa harapan nila. Tapos na ba yan? Patay na ba siya? Patay na naman talaga ang mga tiyanak. Bakit ba sila naging tiyanak? Maraming dahilan. Gusto mong magbasa ng horror books? Ayoko nga. Ano pala ang laman ng pang-spray mo na to? Holy water. Ilibing na natin ang kalansay ng sanggol. Tapos, kausapin natin ang may-ari ng bahay. Kailangang ipublish na ang bahay. Nandito pa rin kasi ang negative energy. Oo, tama ka. Talagang kakausapin ko siya. Sasabihin kong napakaganda naman ang salubong sa atin ng bahay na ito. Bago gumabi, pinuntahan nila ang may-ari ng bahay. Pinapasok sila nito sa salas at nilabasan sila ng merienda. Kayo pa talaga ang sumadya sa akin dito. Pupuntahan ko kayo pero bukas pa sana. Kumusta pala ang bahay? Nagustuhan nyo ba? Nako, mukhang kami ang hindi nagustuhan ng nakatira doon. Napakagandang salubong ng ginawa niya sa amin, Aling Loida. Anong ibig mong sabihin? Sinalubong ho kami ng tiyanak. May nananahan pong tiyanak sa bahay na yon. Tingnan niyo po ang nangyari sa mukha ko. Puro sugat. Kagagawan po ito ng tiyanak. Natalo na ho namin ang halimaw. Pero ang negative energy nananatili pa roon. Kailangan hong ipublish ang bahay para tuluyan ang maitaboy ang mga masasamang nakaraan. Ano ho bang story ng bahay na yun, Aling Loida? May umupa noon sa bahay na yan. Isang babaeng buntis. Siya lang mag-isa pero bigla siyang umalis nang walang pasabi. Ibinalita lang sa akin ng mga tao na kapag dumadaan daw sila sa bahay na yon, may umiiyak na sanggol. Nung pinuntahan namin,
nakita namin ang isang sanggol na nakalagay sa kahon. Naaagnas na yon at inuuod. Buhay na iniwan ng babae at hinayaan na lang na doon mamatay. Pinabindisyonan ko na ang bahay at pinadasalan para sa kapayapaan ng sanggol, pero hindi ko alam na nagpaparamdam pa yon. Sa dami kasi ng tumira sa bahay na yan, kayo lang ang pinagpakitaan ng sanggol. Siguro ho, ay dahil sa mahilig sa horror stories ang girlfriend ko. Kaya nahatak niya ang tiyanak na magpakita sa amin. Pasensya na talaga kayo. Paano yan? Iiwan nyo na ba ang bahay na yon? Ikaw babe, anong pasya mo? Hindi na. Kailangan kasi ng dasal ng baby na yon para mapunta na siya sa heaven. Baka naramdaman niya na tayo ang makakatulong sa kanya. Tulungan natin siya, babe. Okay, sabi mo eh. Mabuti na lang talaga at immune ka na sa katatakutan. At ikaw? Pagtatawanan mo ako, kapag paduwag-duwag ako pa naman ang lalaki tapos duwag. Nako, maraming salamat sa inyo. Dahil sa tulong nyo, hayaan nyo. At hindi ko na kayo sisingilin ng mahal sa upa ng bahay. Saka, hindi na rin ako hihingi ng advance deposit. Yung reserve, ayos na yon. Ay naku, salamat po. Baka ho may iba pang nakakatakot na kwento ang bahay na yon. Bakit mo tinatanong? Kasi, the more nakakatakot na kwento, the more less na upa. Malay mo, makalibre tayo ng 1 taong upa. Sira ulo ka ba? Matapos ang usapan ay umuwi na rin ang magkasintahan. Matiwasay naman silang nakatulog ng buong gabi. Hanggang sa umabot na sila ng linggo, ay wala nang kababalaghang nangyari sa pananatili nila sa bahay na yon. Wakas. Ayun. Pagpasensyaan nyo na kasi medyo matumal ang upload natin. Pero sa susunod, mapapadalas na. Siya nga pala. Bali 2 kwento tong inilapag natin, kaso pinag-isa lang natin siya kasi medyo maiksi kasi yung una, tsaka kahit itong pangalawa maiksi din, kaya ang ginawa ko, pinagsama ko na lang sila para medyo mahaba din yung oras saka hindi sayang. Kaya yun, ang masasabi ko lang sa kwento ay maganda. Wala akong masabi. At binago ko pala yung pamagat ng kwento kasi dun sa unang kwento natin na yung pamagat nun kasi batang napaglaruan ng tikbalang. So ang nangyari kasi sa bandang huli, nung tinawas ng albularyo yung bata, ang nakita sa imahe kapre. Kaya yun, binago ko yung pamagat. Ginawa ko na lang na ang mahiwagang bantay ng ilog. Tapos yung pangalawang kwento, yun, yung yung kuntilanak sa paupahang bahay. Yun ang ginawa kong pamagat doon kasi pamagat noon talaga nang ipasa sa akin ay aswang na kuntilanak. Di ko alam meron palang ganitong aswang na kuntilanak, yung tiyanak tsaka aswang na pinagsama, parang ganon. Ngayon ko lang narinig yun, kahit sang kwento akong nakikinig sa mga channel na horror, mga aswangan, wala pa akong narinig na kuntilanak. Kaya yun, nakakapagtaka, tsaka mayroon pala nitong ganito.
Pero salamat sa nagpasa nito kay Ma'am Nimunyong Manunulat. Yun, salamat po sa kwentong na ibinigay nyo. Salamat po, ma'am. Sana po ay marami pa kayong may bahagi na kwento para may share natin dito sa munting channel natin. At shout out nga pala sa mga viewers, sa mga subscriber natin, sa mga nakikinig, sa mga nagtsatsagang makinig sa mga uploads ko. Salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi kung saan man kayo naroon. Yun lang. Salamat.